Man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister El po, Elaine Apit. Ikaw na naman. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Huwebes, 23 ng buwan ng Nobyembre. Mga binaha sa Visayas at nilindol sa Mindanao. Dinalo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Todong ayuda sa mga biktima tiniyak ng Pangulo. Pagbaha naman dahil sa shoreline at LPA sa Kabisayaan, isa ang kumpirmadong patay at higit 700,000 ang apektado ayon yan sa Office of Civil Defense. Magandang balita ito sa mga misis. 200 billion pesos na sobrang siningil ng Meralco sa mga consumers. Abay, ipinababalik. Aba. Magkano kaya tayo dito? Refund na kaya, no? Refund? Magkano kaya? Magkano kaya makuha natin dito? Ang Department of Foreign Affairs naman at Department of Migrant Workers at iba pang ahensya kinalampag para ma-rescue ang 17 Pinoy na hostage sa Red Sea. Hirap na. Captain Phillips ang kailangan natin dito. Lalaking nag-amok at nag-bomb threat sa isang ferry boat. Inaresto sa Piersa, Tawi-Tawi. 4 na bata kabilang ang 11 buwang sanggol patay naman sa sunog sa Cebu. Diyos ko po, mahaba. Samantala, babaeng manggagawa ng isang pabrika ng paputok sa Bulacan nasabugan ng kwitis patay. Lalaking gumamit ng Deliver app na nakawan ng kamera sa halagang 200,000 pesos ng isang rider. Aba, bad boy ito. Ang laki nito, lakay, 200,000 pesos. SUV driver naman na naka-hit and run sa isang angkas rider. Sinuspindi ang lisensya na narap ngayon sa patong-patong na kaso. At 100 angkas riders kinuhang first responders ng Office of Civil Defense. Ba, maganda rin yan. Mga angkas rider lakay. At sa detalye na ating mga balita. Dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Tacloban City at tumanggap ng situation briefing kasunod ng pagbaha sa Eastern Visayas. Sa Katarman, Northern Samar, sana pupunta ang Pangulo kaninang umaga. Kasama opisyal ng pamahalaan pero hindi siya nakababa ng eroplano dahil sa malakas pa ring pagbuhos ng ulan. Akala ko natapos na. Sa isang Instagram story, tinalakay ng mga otoridad sa presidente via Zoom ang naging epekto ng shoreline at low pressure area sa Northern Samar. Ngayong hapon ay papunta naman sa General Santos City ang Pangulong Marcos para tignan naman ang epekto ng nagdaang lindol sa nasabing lugar. Sa kaugnay na balita, isa ang patay at higit sa 700,000 na mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng shoreline at low pressure area. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na higit sa 80,000 ang nawala ng tirahan sa Western at Eastern Visayas at 170,000 pa ang nasa evacuation centers. May 103 na mga bahay din ang napinsala sa ilang araw na pag-ulan dyan sa Visayas. Samantala, nagdeklara ng state of calamity ang Northern Samar sa rekomendasyon ng PDRRMC. Samantala, inilikas naman kagabi ang 6 na pamilya sa Katarman, Northern Samar dahil naman sa nangyaring landslide. Nagtulungan pa ang mga tao ng barangay, PNP at NDRRMO
sa paglilikas na mahigit 20 residente ng Zone 1 sa Katarman matapos gumuho ang lupa dahil sa patuloy na pag-ulan na doon. Tumutuloy ngayon sa gymnasium ang mga inilikas na residente. Pero wala namang nasugatan sa mga evacuees, pero isang bahay ang nasira dahil sa nasabing landslide. Hindi pa maaring bumalik ang mga residente dahil sa delikadong sitwasyon sa lugar dahil nga sa pagbuhos pa rin ng ulan. Samantala, mas tumindi pa ang umiiral na El Nino sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, nararanasan na ang strong El Nino na maaaring makaapekto sa bansa sa mga susunod na buwan. Paliwanag ng Weather Bureau, posibleng maging below normal ang pag-ulan na maaaring mauwi sa matinding tagtuyot. Dagdag pa ng Pag-asa, mararamdaman ang peak intensity ng El Nino sa pagitan ng November 2023 at January 2024. Patuloy rin na iiral ang strong El Nino sa unang quarter ng susunod na taon. Oras alas 4:14. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang ayuda sa mga biktima ng lindol. 6.8 ang magnitude na lindol sa Mindanao. Personal na nagtungo ang Pangulong Marcos sa General Santos City para makita ang kondisyon ng biktima ng malakas na pag-yanig. Ayon sa Pangulo, magbibigay ng todong assistance ang DSWD sa lahat ng mga napektuhan ng lindol, kabilang na ang mga nawalan ng tirahan, kasama na ang mga mangingisda maging ang mga nasugatan. Samantala sa patuloy pa rin aftershocks, meron pa rin aftershocks. Meron pa rin lakay. Grabe, tagal na yan Inamin ng Pangulong Marcos na hindi pa maaring simulan ang rebuilding na manasira infrastruktura sa mga naapektuhan ng lindol. At kaugnay pa rin ang balitang yan, lakay ni yanig ng magnitude 5 na lindol ang Glan, Sarangani kaninang alas 11:24 ng umaga. Ayon sa FIVOX, aftershocks pa rin ito lakay ng magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental noong isang linggo. Naitala ang intensity 2 sa General Santos City, habang naitala naman ang instrumental intensity 3 sa Don Marcelino, Davao Occidental, Kiamba, Glan, Maasim, Sarangani, Tibuli, South Cotabato at General Santos City. Instrumental intensity 2 naman ang naitala sa Matanao, Davao del Sur, Alabel, Sarangani at Pulumulok, South Cotabato, at intensity 1 sa Maitom, Malungon, Sarangani, Lake Cebu, Tupi, South Cotabato at Bagumbayan, Sultan, Kudarat. Abay, dapat pumasyal ka agad si Senator Manny Pacquiao dyan. Samantala, natanggap na ng makapangyarihang Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, si Grandmaster. Kabilang si Laurel sa 57 presidential appointees na nakatakdang sumalang sa Commission on Appointments. At muli ring sasalang for the second time around si Health Secretary Teddy Herbosa. Sana naman lumusot na this time lakay, ano? Okay, dapat marunong siya kasi magmano, Ayan, mukhang kulang sa humility itong si Secretary Teddy Boy. Ito yung matapos mabypass ng CA noong September at muling inappoint ng Pangulong Marcos. Umaasa naman si Congressman Johnny Pimentel, Grandmaster, na masisimulan ang confirmation hearing bago mag-adjourn ang Kongreso sa December 16. Samantala, usapang kuryente lakay, mukhang may matutuwa dito kung malaki ang maibabalik. Dahil pinababalik o refund sa Meralco ang aabot sa 200 billion pesos na sobrang siningil o overcharge sa consumers. Sa panayam ng DZRH kay Congressman Danilo Ramon Fernandez, kanyang sinabi na base sa kanilang computation, aabot sa 160 billion pesos ang na-overcharge ng Meralco mula pa noong 2012. Samantala, sinabi naman ni Meralco spokesperson Josel Darriaga sa hearing na una nang pinabalik ng Energy Regulatory Commission
ang 48 billion pesos na refund sa pamamagitan ng offsetting. Kaugnay niya na narito ang paliwanag ni Congressman Danilo Ramon Fernandez. So ang ginawa kasi nila sa offsetting, 2 taon nila tayong binayaran. Sabi niya bayad na daw sila sa 48 billion eh. May 48 billion ang sinasabi nilang bayad. Tapos ibinayad nila sa atin sa loob ng 2 taon, monthly, na binawa sa bill natin. Aba, hindi ko naramdaman. Samantala, giniit ni Fernandez na hindi sinabi ng Meralco sa publiko na naibalik na nila ang 48 billion pesos sa consumers. Sabi pa ni Fernandez, aabot dapat sa 300 o 3,000 pesos kada buwan ang refund sa consumers na pumapalo sa 200 kilowatt per hour. Ang konsumo pababa habang 26,000 pesos hanggang sa 36,000 pesos naman ang refund. Sa 200 kilowatt per hour pataas ang konsumo. Malaki tula kaya? Siyempre 200 billion, ha? Abay, matutuwa si Ivana niyan. Bakit si Ivana? Siyempre, nagbabayad din sa kuryente. Diba? Na-slow ako doon. Wala na ba sila? Ikaw talaga lang. Sila pa ba? Pero ito malungkot, ha? Malungkot si Joe Saldariaga. Ay, parang Joe, ha? Baka maapektuhan ang bonus ng mga taga-Meralco, lalo si Joe Saldariaga, ha? Kung dati-dati 2 milyon ang bonus niya, baka 1 milyon na lang. Bawas sa 1 milyon, nangalahati. Oo, abay, sinong nagpabayad dito? Bakit may ganyan, ha? Na sobrang singil, ayan, tapos mabutit na-discover at i-refund. Samantala, kinalampag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers at iba pa ahensya na kumilos para mailigtas ang 17 Pilipinong marino, mga seamen na biyag ngayon ng mga rebeldeng Yemeni. Ayon kay Senator Villanueva, kailangan matiyak na ligtas ang mga seafarers at makabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Alang yung mga pirata yan na nabuhay na naman. Ang 17 Filipino seafarers ay kasama sa 25 crew ng barkong hinijak at hinostage ng Houthi rebel sa Red Sea. Si Senator Villanueva ang pangunahing may akda ng batas na lumika naman sa Department of Migrant Workers. Sino bang pumalit kay Secretary Toots Ople sa DMW? Si Lakay, si Leo Kakdak. Hans Leo Kakdak. Ayan. Samantala, kaugnay pa rin ng balitang yan, umapila ang Kamara de Representantes ng tulong sa international community para sa kaligtasan ng 17 marinong Pilipino na bihag ng Yemeni rebels. Sa isang pahayag, hinimok ni House Speaker Martin Romualdez ang pamahalaan ng ibang bansa na makiisa sa pagkondena sa ginawa ng mga rebeldeng Houthi. Ayon kay Romualdez, labis na nabahala ang mga mambabatas sa nangyari kaya nakikipagtulungan kay Pangulong Bongbong Marcos para sa kaligtasan ng mga nabihag na mga Pilipino. Base sa pahayag ng leader ng mga Yemeni rebels, pakikisimpatya sa Hamas at pagpapakita ng galit sa ginagawang pambobomba ng Israel sa Gaza ang dahilan ng kanilang hijacking sa cargo ship Galaxy Leader. Mga sympathizers ba ito ng mga Hamas, mga Palestinians? Sympathizers ng Hamas to Lakay. Pero ba't naman nandadamay sila ng mga inosente naman? Kaya nga Lakay, di ba? O sana dun kayo sa kung sino yun lang yung kaaway nyo. Sana punta lang sila sa Gaza, sa Lebanon. Ayan. Pati mga inosente dinadamay, ha? Naghahanap buhay yung mga tao. Siguro yung mga ship owners, Miss Sister L, abay dapat siguro ibalik ulit yung security o kaya siguro meron bang ship marshal. Parang sa aeroplano, di ba may marshal sa di mo nakita sa aeroplano mga ganyan. Mga disguise lang. Yeah. Sa barko Lakay, hindi ko lang sure kung may ganyan din sila. Dati merong ganyan. Pero ito kasi Lakay, cargo ship nung ito kasagsagan nung sa... Ay, maraming pirata. O nga, sa Nigeria ba yun? Ayan, Nigeria ba? Nigeria. Yung maraming pirates. Oo. Noon bawat barkong dumadaan dyan may escort. Parang military escort.
Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita. Naku mga kuya, mga misis, ingat po tayo ha. Ingat po sa sunog. Naku Diyos ko po ha. Dahil sa nangyaring sunog sa Cebu, 4 na bata ang namatay. Nalitsyo ng buha, kabilang isang 11 buwang sanggol. Naku Diyos ko po. Ang bigat sa bidibdib naman yan, lakay. Talaga. Ayan, magandang hapon na Governor Daniela Fernando. Abay, isang pabrika naman ang paputok sa Bulacan. Abay, nasabugan ng sumabog. Ha? At yung babaeng manggagawa na nasabugan ng kwitis patay. At lalaking gumamit naman ng delivery app na nakawan ng camera na nagkakahalaga ng 200,000 piso ng isang rider. Daming nagsasamantala talaga, no ha? Dapat yung mga sinasabit sa kuryente ng Meralco. Lakay para-paraan na lang kasi talaga yung mga tao. Hindi mo alam bakit parang ang daming criminal mind. Okay naman ng para-paraan ng maganda at hindi nakaperwisyo. Hindi nakaka-agrabyado. Sana lang tayo fair lagi sa lahat ng ginagawa. Huwag mag-aagrabyado ng kapwa. Para-paraan ng dumiskarte kung paano kumita. Huwag ganyang nanloloko ng i-scam. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Break time. Pabago yan. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oras ganap ng alas 4:24. Sweetheart, sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas, everyone. Ilang days before Christmas. 32 days na lang. Ayan, Pasko na. mga employers, ayan, mga misis, yung ating mga maid of honors, meron silang 13-month pay, hane? Break time. O, ba't andito pa to? Nasa DWIZ na ito. Oras, Sister L. 32 minutes after 4. Yan ang oras, Dr. Isa Suntay, Dr. Evelyn Laureta, Dr. Rosie Sarangaya, ayan, bigla naging doktora. Dr. Alan Racho, Dr. Willie Ong, yung mga doktor na kaibigan natin. Lalahatin na ba natin lahat ng doktor? Balikan natin ang detalye, sandali lamang, parang Joe Saldariaga, ha? Kaya bang i-refund ni Bossing MVP yung magkano yun? 200 billion. Billion, Lakay. Naku, Diyos ko, baka kasing halaga na ng building nila sa Ortigas yan. Parang Joe Saldariaga, ha? Jera Season, ha? Abay, saan ko kasi ninong ng ganitong kalaking halaga, ha? Unahin natin. Silet, standby na Silet na. Alamin nga natin ang latest sa pagdalaw ng Pangulong Marcos sa Mindanao. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. namigyan ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Jensan. Abay, huwag namang tuna ang pinamigyan na dyan. Sagana na sila ng tuna dyan. Maraming tuna dyan. Ayan, kailangan ipamigay dyan, Mr. President, ay of
course, bukod sa mga goodies from DSWD, ha? Abay, kailangan mabigyan dyan ng pira. Ayan. Kung hindi pira, kwarta. Kala ko lang kay bigas. Bigas. Dapat kasama rin yan. Kasi may ulam na sila eh. Aha, diba? yan, Sarap ng tuna eh. R8 sa number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay na mahagi nga ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kasama ng Pangulo sa distribusyon ng iba't ibang government assistance sa Oval Plaza Gym sa General Santos City, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, habang naroon rin sina dating Senador Manny Pacquiao, Sarangani Governor Ruel Pacquiao at General Santos City Mayor Lorely Pacquiao. Teka, andyan si Senator Manny Pacquiao, nakita ko sa video mo. Dati silang magkalaban lakay, di ba? Nung siguro baka pwedeng gumawa si Senator Pacquiao ng exhibition match. Tapos yung kikitain ipamigay dun sa mga sinalanta dyan sa Jensen. Ayan, kahit na isang round lang. For a cause. For a cause, oo. Pwede rito sa Star City o sa Araneta. Kabilang lakay sa mga nakatanggap ng tulong ang 2,000 tricycle drivers mula sa Jensen na tumanggap ng tig 2,000 piso. Higit 600 pamilya naman mula sa mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani at Jensen ang tumanggap ng 10,000 piso para sa mga nasira ang bahay at 5,000 pesos para sa partially damaged na mga bahay. Tumanggap rin ang mga benepisyaryo ng family food packs at family kitchen kits. Bago ito pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing kung saan tiniyak nito na may nakahandang tulong sa mga lugar na napinsala ng lindol. Hindi pa lang anya masimulan ngayon ang rebuilding o muling pagpapatayo ng mga nasirang bahay dahil nagpapatuloy pa ang mga aftershock ng lindol. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Akay? Pati ba si Pangulong Marcos magbibigay din ng ayuda sa SM? Ayan, SM nasira. Di ba? Nagbagsakan ng mga tao lang ba mga residente lang ba, hindi ba kasama yung mga commercial establishments? Sa bagay yung mga commercial baka government siguro yung mga infrastructure na nasira. Sa bagay, mayaman na si SM, hindi na kailangan yan. Kaya nila yun. Okay, so anong mga ayudang binigay? Cash ba ang pinamigyan ng Pangulong Marcos? Cash lakay, tulong pinansyal. Magkano isang pamilya? Lakay, 10,000 para dun sa mga totally damaged yung bahay at 5,000 piso dun sa partially damaged. Dapat isinama si Secretary Jose Rizal Lino Acosar, ayan, para sa mga pabahay naman doon sa mga totally wreck ang totally na nasira ang kanilang mga bahay. Siguro kasama yung lakay sa mga pag-uusapan kapag pinag-uusapan na yung rebuilding. Sa bagay, kayang-kaya ni Senator. Yung dun sa kayang-kaya ni Senator Manny Pacquiao yan. Patayo na lang ng si Senator Pacquiao dun lakay. May pabahay siya? Oo, may mga pabahay siya doon. Doon na lang. Baka may sobra-sobra pa doon. Ano naman ang pledge ng Senator Manny Pacquiao? Wala pa? Hindi pa namin napapanood laki ng buo yung sa briefing kanina Okay. Pag nakita na natin siguro. At yung doon naman sa Katarman Northern Samar, hindi ko pinatuloy si Presidente doon lakay, hindi nakalanding yung aeroplano dahil malakas yung ulan. Ayan, malaman natin kung papaano yung ayuda doon kasi dapat may distribution din ng government assistance doon na kay kanina. Okay. Pero sa Tacloban nga napunta si Presidente at doon ginawa yung situation briefing. So siguro yung mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na lang yung magbibigay doon sa mga apektadong residente. Pabalik na ba ang Pangulong Marcos o mag-overnight sa Jensen? Hindi, pabalik na siya lakay dahil mamaya mayroon siyang schedule sa Malacanang. Wala ba siyang speaking engagement dito sa may PICC? Ang dami mga foreign dyan. Anong event ito nga pala? Yung report ni Christian kanina? 31st annual meeting ng Asia Pacific Parliamentary Forum na mamaya ay may reception ang presidente sa Malacanang. Imbitado sila sa Malacanang. Lakay. Okay. Maraming salamat, Ms. Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Miss Let. Report kay Barukbuk. Samantala, puntahan muna natin ang report ni RH7 Henry Uri. Vice President Sara Duterte na nawagan naman sa Kongreso. Sige, puntahan muna natin si Asek Romel. Tungkol doon sa pamamahagi ng lakay na ayuda ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga binaha at nilindol naman dyan sa may... Asek Romel Lopez, sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, Sir Deo, magandang hapon po at mula sa ating kalim, Secretary Rex Mr. Magandang hapon po sa mga kababayan nating nakatutok sa inyong programa. Ayan, sapat po ba yung mga ayudang ipinabigay po ng DSWD sa ating mga kababayan dun sa Jensan at dun sa Samar? Well, ngayon po, tuloy-tuloy po yung ginagawa nating pamamahagi pa rin. Yes, of course, nakapagpaabot na po tayo ng total of 24.8 million pesos na assistance sa mga kababayan nating naapektuhan po sa Sarangani at Davao Occidental dahil po sa doon. But then, aside po dyan, ay nakapagpaabot na rin tayo na nasa 33.9 million pesos po na tulong dun sa ang shear line at ng low pressure area sa region 5, 6, 7 at region 8. Well, alam naman po natin na kumbaga medyo hindi pa po natin masabi kung hanggang kailan itong ating problema when it comes to sa sama ng panahon. But then ang sa akin po ng ating mga kababayan with our budget na 2.9 billion para po sa disaster response ay confident po tayo na maabot natin yung ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ano yung mga ayuda nga pinamigay doon sa Jensan? Ang mga goodies ba yan? Mga dilata, noodles, bigas, o pera? Yes, tama po, Lakay. Meron po tayong family food pack. Yung family food pack po natin, comprise po yan ng ating dilatang corned beef. May sardinas po tayo or minsan ay tuna. And then meron po tayo mga kape. Meron din po tayong cereal drink. At syempre po, bigas. Usually po yung bigas natin, 2-3 kilo po yan. So that's 6 kilos. Pero aside po doon sa ating mga family food pack, meron din po tayong cash assistance, financial assistance sa ating mga kababayan. Para po doon sa mga displaced po na workers, ito po yung mga kababayan natin na nasira man yung kanilang panghanap buhay, sabihin natin tricycle, o yung kanilang mga bangka, or yung kanilang mga pinagtatrabuhang mall ay hindi pa makakapagbukas kagad. Sila po entitled dun sa ating AIX. Ito po ay 2,000 pesos po initially. Para po dun sa mga kababayan nating nasira yung tahanan, nasa 5,000 pesos po para sa mga partially damaged, and then 10,000 pesos po para doon sa mga totally damaged. But then, ito po yung paunang tulong pa lamang kasi po kung po yung ating disaster response, usually i-utilize natin doon sa early recovery program po natin yung ating emergency cash transfer, that's 75% of the minimum wage doon sa inyo pong region. And then meron po tayong cash for work, pinagtatrabaho po natin yung mga trabahante po natin na hindi makapasok nga po. Usually po, ginagamit natin sila kung pagre-repack po ng relief goods, pagbubuhat ng relief goods, pagtulong sa ayos paglilinis ng mga debris. Sila po entitled naman based sa kanilang minimum wage. 10 to 15 days po usually yung ating pong cash for work programa. Ayan na, puro standard na yung sardinas, bigas, noodles. Pwede bang sama naman ng hamon? Ayan, grapes, peras, spaghetti. Magpapasko na eh. Pang Noche Buena. Pang Noche Buena. Lima naman natin yung ating commission na audit kasi alam naman po natin na subject po tayo lagi sa COA rulings. So that's why yung ating pong paggasta sa the best of our capabilities po nakabatay po lagi sa guidelines ng commission na audit. Akala ko sabihin mo yung Asek Romel bawal kasi Ilocano ang presidente. Hindi naman. Nais natin tumulong yun nga lang yung within the bounds of the law. Ika nga po. Sa ganun, wala naman pong makukuha sa atin dahil baka hindi nyo ako ma-interview pag nasa kuha na po. So, nasa kulong na po. Papasyahan ka namin sa city jail. Asek, dito naman po tayo sa Northern Samar, marami sa ating mga kababayan na, of course, marami dyan, mga magsasaka po na naapektuhan yung mga hanap buhay din po, mga binaha, matindi po yung pagbaha na naranasan, lalo na po dyan sa may bahagi ng Lope de Vega, dyan po sa may Katarman. Yun pong ating ayuda naman
naman po doon sa mga naapektuhan, ASEC, kumusta na po yung pamimigay natin sa kanila? And up to hanggang extent po yung pwedeng maibigay ng DSWD po sa kanila, lalo na po yung mga magsasaka natin, mahirap po makabangon agad-agad yan, lalo na yung mga tanim nila nasira po nitong matinding pagbaha. Well, yun nga po mamili nyo, po natin natulong yung mga food and non-food item and then mga financial assistance. Well, ito po on the part of the DSWD. But then ang ginagawa po natin, aside from mga cash forward, yung mga emergency cash transfer natin, nililink din po natin sila sa ibang mga agencies. Like kanina, believe narinig ko po yung report regarding do sa situational briefing ng ating Pangulo. Usually po, when it comes po sa mga farmers, yes, entitled po sila lagi sa ating mga AIX. But then pag nakikita po natin na syempre may handicap din po ang inyong DSWD, nililink po natin sila sa Department of Agriculture nang sa ganun mas matulungan po sila ng mabigyan natin sila ng mas appropriate na intervention nang sa ganun holistic din po yung ating naitutulong sa kanila and then sustainable kasi alam natin yung family food packs hanggang kailan 2 to 3 days nga po yan sa estimate natin, but then mas mahalaga dun sa recovery ng kanilang mga livelihood nang sa ganun makita natin na mas madali yung pag-recover nila and at the same time makabalik uli kagad sila dun sa normal way of life na meron sila before each calamity. And maidagdag ko po Sir Lakay at saka si Ma'am Ginino po. Aside po dun sa mga financial and then mga material assistance po natin, yung atin pong psychosocial intervention para naman sa emotional at saka sa mental well-being ng ating mga affected individuals ito po ay pinamamadali rin po ng ating kalihim at we want to make sure na yung ating po mga affected individuals na walang man na mahal sa buhay, nagkaroon ng injury na maaaring may permanent effect sa kanila pong pamumuhay or yung mga nasira ang kabuhayan, bahay o natakot lang sa lindos, sa biglang pagbaha, binibigyan din po natin ng psychosocial intervention. Yung mga counselor po natin, may mga grief counselor pa po tayo, sila po ay sinisiguro nating kinakausap, nilalapitan yung ating mga kababayan, kasama yung mga bata, nang sa ganun mabigyan po natin sila ng tamang counseling at ng kahit papaano matulungan natin sila how can they accept itong recent na nangyari na sabihin na natin very unfortunate incident po sa kanilang buhay. Nang sa ganun makakopa po sila ng ayos. Okay, ASEC Romel Lopez, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Thank you, ASEC. Salamat din po at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Si ASEC Romel Lopez ba? Dati rin bang announcer ito, broadcaster? Yeah. Mukhang hula kay dire-dire. Magaling si ASEC eh. Member din ito na AIM. Samantala report kay Henry Uri. Alamin natin lakay ang update dahil si Vice President Sara Duterte nanawagan sa Kongreso na igalang ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panghihimasok naman ng International Criminal Court sa bansa. Detalye balita mo RH7, Henry Uri. Henry. Elaine and Deo, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa Kongreso na igalang ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa panghihimasok ng International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Batay sa statement ngayong hapon ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na malinaw ang sinabi ni President Bongbong na hindi makikisa ang gobyerno sa ICC dahil anumang investigasyon nito ay malinaw na panghihimasok at pakikialam sa justice system at soberenya ng bansa. Paliwanag pa ng pangalawang Pangulo, isa pang dahilan kung bakit dapat respetuhin ng Kongreso ang Pangulo ay dahil ito ang chief architect ng foreign policy ng bansa, bukod pa sa umalas na rin ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang Rome Statute ay isang treaty o tratado na bumalangkas sa ICC noong 1998 pero pumalas na nga dito ang bansa noong 2019. Din pa ng Vice Presidente, huwag nating insultuhin at ipahiya ang ating mga hukuman sa pagpapakita ng mas maniniwala pa tayo sa mga dayuhan. Ginawa naman ng pangalawang Pangulong pahayag matapos ipanukala sa Kongreso ni Congressman Ken Benito Abante at Ramon Gutierrez na dapat mag-isa ang iba't ibang sangay at ahensya ng pamahalaan sa balak ng ICC na pumasok muli sa bansa para mag-imbestiga sa war on drugs na ginawa ng dating Duterte administration. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Henry Uri, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Henry Uri. Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita. Standby Raymond Paas. Standby Manang Milky. Standby Christian Manyo. Ha? Aba, yung reclamation project dito sa Pasay City. Aba, makalika ng 1 milyong trabaho. Aba. Sino may sabi niya naman ng Milky? Abay, kung 1 million ang malik ang trabaho, sige, reclamation pa more. Kaso lang kayong epekto niyan. Yun lang. Yung long-term effect. Di ayusin yung, yung drainage, ha? Papunta sa South China Sea. Para hindi tayo bahain dito. Baka lumubog tayo sa baha Abay, matutuwa si Secretary Benny Laguesman ito pagka ganyan, ha? 1 million jobs. 1 million jobs. Ilan yung tambay? 12 million, ha? O sige, magawa pa gawa pa ng 12 reclamation project. Doon tayo sa brighter side. Nako, eto naman, SUV driver sa viral road race na bumundol sa isang angkas rider sa EDSA. Napanood, di ko pa yata napapanood dito. Di mo pa napanood yan, ganun ba? Paano bang ginawa? Binangga talaga? Ha? Ang detalye po ng mga balitang yan, ano naman ito, ha? Kaya talaga si Michelle D ay yung tantanan, ha? Saka si Miss Thailand. Si Miss Thailand ba yung yung BFF niya ngayon doon sa Miss Universe Beauty Pageant? Kaya talaga mga intrigero kayo, ha? Kasi naman, may mga sweet sila sa online. Alam mo, mga tao malisyoso. Kanya-kanyang preference yan ba? Oras, Sister L. It's 4:50. Jera Season, pare koy. Hindi daw alam ni Manong Joe Saldarñaga na pinaparepan sila ng 200 billion. Nagdadrive pala si... ganun ba? Baka daw maibang ka niya pag tinanong mo. Baka may kasama sa... Okay talaga? Kasama yan. Sino? Driver. Ikaw talaga parang Big Lima, ha, kung ano napansin mo, ha? Ayan, bigla daw nakapula si, nakipag-meeting lang kay Pangulong Marcos. Bigla na raw nakapula ng t-shirt si Senator Manny Pacquiao. Kaya talaga, ha? Former senator. Pati damit ay napapansin ninyo. Samantala, report muna mula kay Manang Milky Rigunan. Senate muna tayo, Lakay. Ha? Senate muna. Senate muna. Si Raymond Dadpas nga pala. Pagtalakay sa mga resolution sa Kamara de Representantes pabor sa International Criminal Court, bahagi ng normal na proseso. Ayon daw kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pabor ba sa ICC yung hindi pabor kay Inday? Aris number 28, Raymond Dadpas, please come in. Raymond. Mukhang naputol si Lakay Raymond. Di dumatayo sa reclamation kay Manang Milky. Punta muna natin si Manang Milky dahil yung reclamation project dito sa Pasay City makakalikha ng 1 million na trabaho. Abay, kung yung reclamation, Pasay lang yan, ha? Paano kung yung Manila, Parañaque, Las Piñas, Cavite, di 4 na milyon na yan. Alamin natin, Lakay, sino ba ang nagsabi niyan, Manang Milky, na makakalikha ito ng 1 milyong trabaho, RH12? Palagay ko si Congressman Ador Plato. Alamin natin, Lakay, sa report ni Manang Milky. Manang Milky. Lakay at Sister L, nanindigan ng Pasay City Government sa posisyon nito na makalilika ng 1 milyong trabaho ang Manila Bay Reclamation bukod pa sa bilyong pisong pondo para naman sa social services ng lungsod. Sa briefing ng House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, sinabi ni Pasay City Administrator Peter Manzano, malaki ang may bibigay na benepisyo ng Pasay Eco City Coastal Development Projects. Kasama sa Eco City ang 360 hektaryang reclamation project sa ilalim ng joint venture ng SM Smart City Infrastructure and Development Corporation na tinatawag na Pasay 360. Paliwanag ni Manzano, ang joint venture kasama ang pribadong sektor ay makalilika na economic multiplier, milyong trabaho at bilyong pisong kita mula sa buwis na makatutulong hindi lamang daw sa lungsod kundi sa national government. Ay kay Manzano, kailangan ng reclamation dahil kulang ng espasyo sa Pasay City kaya binuo ang Eco City Project. Sa pagtaya ng city government, ang national taxes mula sa pamumunan at negosyo sa reclamation ay abot daw sa 1.3 trillion pesos
sa loob ng 23 taon. Ang kita naman ng Pasay City Government mula sa real property at business tax ay mahigit 1.1 trillion pesos. Una nang sinabi ni Congressman Joey Salceda, umaabot sa 432 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno sa loob lamang 5 taon kung mananatiling suspendido ang reclamation project. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Mana Milky. SI. Ayan, ano pa nga sabi ni Edu Manzano? Ayan, si Edu Manzano ba yan? Hindi alakay. Sino? City Administrator Peter Manzano. Peter Manzano. Oo, ng Pasay. Siya ba administrator ng Pasay? Hindi, ito ay Pasay City. Umukhang siya alakay. Ito ganun ba? Pasay City Administrator Peter Manzano. Ba't di pinapakilala sa atin ni Fiscal Elmer Rillo ito? Paano naman daw yung pangamba ng DNR na baka daw bumaha? Lumubog ang Metro Manila. Yun yung mga concern din, kaya patuloy ang hearing ng komite ni Congressman Joey Salceda at ang concern din ng Kamara dito. Pagamat malaki ang kikitain ng gobyerno dito in terms of taxes, pati na ang local government ang Pasay. Dapat tignan yung epekto, magbabaha ba? Naka-apekto ba ito sa kumbaga ay environment, lalo at marami rin ang tumututol dun sa reclamation project. Lahat naman daw ito in coordination with concerned government agencies, kabilang nalakay dito at Sister L, DNR at ang DPWH. Ayan, baka mamaya punay naman tayo ng mga Israeli. Sino ba yung nakakwenta ko minsan na umulan dito minsan, kasama yung Israeli official, ang lakas na ulan. Sabi niya, what a waste of water, sabi niya. Kasi hindi doon natin sinasalo yung tubig ulan. Doon sa Israel, sinasahod yung tubig ulan nila doon. Oo. Hindi lang yan lakaya pag overflow na yung mga dam. Hindi ba nagpapakawala, kaya nagresulta pagbaha din sa mga ilang mga lugar dyan sa may area ng northern or southern. Ayan, yan ang tingnan natin. Kung matitiyak nilang ang reclamation ay hindi magdudulot ng pagbaha dito sa Metro Manila at makalika ng 1 million na jobs, reclamation pa more. Maraming salamat, Manang Milky. Mariseo Lakaya, Sister L. Samantala, aling pilising SUV driver na viral road rage na bumundol sa isang angkas rider sa EDSA, sinuspindi ang lisensya at pinadalhan ng show cause order ng LTO. May video ba tayo dyan, RHC TV? Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay, pansamantala na ang sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya sa pagmamaneho ng 53 anyos sa driver ng isang SUV na sangkot sa panibagong road rage at sumagi sa isang motorsiklo sa EDSA Mandaluyong southbound kahapon na naging dahilan lakay para sumemplang at masugatan ang angkas rider at kanyang pasahero. Bukod dito lakay, pinadala na rin ng show cause order ng LTO ang driver ng SUV para pagpaliwanagin, kabilang na ang violation sa reckless driving, duty of a driver in case of an accident at improper person to operate a vehicle na posibleng mauwi sa revocation o kanselasyon ng kanyang lisensya. Sa report lakay ng pulisya, nagkainitan ang dalawa matapos makat ng motorsiklo ang SUV at kung saan makikita na tila sinadya lakay na sinagi at sumemplang ang motorsiklo lakay. Meron nangyari na nagkagit-gitan na tapos nagalit yung SUV driver, ginit-git yung rider. Tama ka dyan lakay. Ang nangyari, batay sa investigasyon, nakat ng motorsiklo yung SUV lakay. Mukhang nag-init ang ulo. Kaya ako nakita mo naman talagang sinagi at sumemplang yung motorsiklo. Kasi akala ko din naman natin napanood yung una. O nga, sinadya. Diba, talaga, lakay, gumanon siya kinabig niya. Kinabig niya sa kaliwa. Pininahan lakay yung motor. Talagang tumalsik. Kaya naman lakay, payo ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa mga motorista, huwag pairalin ang init ng ulo sa kalsada. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mr. Gigolo Christian Manyo. Pero sa mga riders din naman kasi, ingat-ingat din sa pagmamaneho. Oo, kasi minsan bigla silang sumusulpot sa kaliwat kanan. Actually, natay magugulat ka. Yung straight naman ang takbo mo, may papasok. Oh my gosh, ikaw yung ninervyusin. Correct, kaya ingat din po. Ayan, balikan natin.
balikan natin si Raymond. Careful po tayo. Samantala, balikan natin ang Senado pagtalakay sa mga resolusyon sa Kamara de Representantes pabor sa International Criminal Court na bahagi ng normal na proseso. Ayon naman yan kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Raymond. Elaine, at may responsibilidad ng pamunuan ng liderato ng Kamara de Representantes na isalang sa pagdinig ang lahat ng mga resolutions at panukalang batas na inihahay ng mga kongresista. Ito ang binigyang biniyaw sa Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa isang news conference kasabay ng pagbubukas ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF sa PICC. Ayon kay Romualdez, bahagi ng normal na proseso sa Kongreso na kapag may naihahay na resolution ay kailangan nilang dinggin gaya ng tungkol sa resolution upang payagan ang ICC o International Criminal Court na pumasok sa Pilipinas at kung ano man ang kainatan, ito ay siyang magiging sense of the House. Git ni Romualdez, spekulasyon lamang iniisip ng makakampi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang nasa likod ng mga resolution para papasukin ng ICC sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Iinit na ulo, dapat give love lang. Samantala, ito na malungkot na balita, Sister L. Patay ang 4 na batang magkakapatid sa nangyaring sunog sa may Banawa, Cebu City kaninang umaga. Diyos ko po. Asa namang magulang ng mga ito? Kinilala ng otoridad ang namatay na sina Angelo Bayaton, 10 years old. Criley Bayaton, 6 years old. Christina Bayaton, 1 year old. At Amari Zane Cabornay, 11-month-old. Diyos ko po, ha? Dalawang individual, ayan Diyos ko po mahabagin, Dalawang individual naman ang nagtamo ng first degree burns. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bago mag-alas 6 kanina umaga at napulang matapos ang hit 1 oras. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga bata sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nang magsimula at lumaki ang sunog. Nasaan ang kanilang mga magulang? Ayan. Di ba agad na naagapan na iba ba? Pambira, makakalungkot. Dahil alam tayo oras, Sister L, showbiz tayo pero batiin mo natin na happy birthday. Baka magpadala ng merienda rito si Secretary. Ayan. Secretary Cheloy Garafil. Ayan. Si Sec mukhang ng PCO. Alam kong busy ka sa Malacanang ngayon pero pwede mo nga pag-grab. Ayan. Dali-dali lang naman. Cash. Hindi naman na po masyadong traffic. Charot lang. Eto, buti pa ito. Nagpakain na si Rita Salonga. Happy birthday, Rita. Ha? May pa-pizza yan. Ewan ko lang yung pinsan ko nagbe-birthday sa Hong Kong pwede magpadala rin, ha? Si Catalina Estigoy. Ayan. Tumatanggap ka naman, Lakay, di ba? Cash. Oo naman. Ay, online transfer naman. Ito, Kuyang Rudy Magtibay. Binabati ng mga Shriners. Kuya Alvin Malabanan. At Kuyang, Kuyang Rudy Mendoza ng Teodoro Macalma Calaw Lots number 136. Hindi daw siya magpapakain. Magpapainom daw siya ng Fundador Super Special. Magpapa-vitamin F. Ito rin, gusto rin ni Edwin Arbis ng vitamin F. Ayan. Hi Edwin Arbis, happy birthday. Ayan, alam mo Arbis? Ano yan? Ambon sa Tagalog. Ayan, Arbis. Arbis. Ay, agarbis. Umaambon. Pagbati mula kay Ariel Peralta at happy birthday din kay Colonel Glenn Ventura ng Katarungan Lodge. Mula kay Kuyang Dado at Kuyang Rainer Lorenzo. At happy birthday din kay Timothy Gabriela Galinato, 7 years old. Binabati ni Daddy Modesto Galinato ng Barangay Puritak, Pinili, Ilocos Norte. Ayan. At siyempre si Ronnie Dayan. Ronnie Dayan, dude sa Severino ng Toyota Alabang. Ibang Ronnie yan. Balita ko at magpapakita daw to sa sa Manila Hotel. Ayan. Taray naman. Sa Manila Hotel. Happy birthday, dudes. Ayan. At last na lang, ayan, panawagan ng mga taga
Order of Witan Legis Confraternity. Meron kayong Christmas party at reunion General Assembly sa Quezon City Sports Club sa darating na November 25. Panawagan mula kay Judge Manny Santa Cruz ng Quezon City RTC. Showbiz, Sister L. Abala kaya ang ating showbiz, ayaw talagang manahimik. Si Michelle D at Miss Thailand Antonia Porcild, pinakilig ang netizen sa kanilang sweet moments. Ano mga sweet moments nga ito? Alamin nga natin kung ano-ano yung mga sweet moments. May video ba tayo dyan, Aliyah? Pati nga. Baka meron sila mga sagutan lakay sa social media. Mga, alam mo na, comment sa Instagram. Alamin natin ang buong detalye mula kay Showbiz Princess Aliyah Ikatlo. Aliyah. Lakay at Sister L, hindi man nauwi ni na Michelle D at Miss Thailand na si Antonia Porcild ang corona ng Miss Universe, ay nakabuo naman ng friendship ang dalawa na hindi maitatangking very close ngayon. Mula pa lang sa pre-pageant activities ay malapit na ang dalawa sa isa't isa at sa katunayan ay maraming nag-ship sa kanila bilang couple. Sweet naman. Nag-trending pa nga ang hashtag 4D na pinagsamang apelyido nila. Online, ibinahagi ni Michelle ang litrato nila ni Antonia na twinning sa suot na pink dress sa Miss Universe Gala Dinner sa Mexico. Sa Instagram live ng dalawa, sinabi ni Antonia na plano niyang bumisita sa Pilipinas soon. Madalas rin ang TikTok nila at na-curious ang netizens lakay. At Sister L nang makita sa comment section na mommy at daddy ang tawagan ng dalawang beauty queen. Sinong daddy? Si Michelle. Si Michelle. Po. Tulis naman ni Michelle. At ito pa nga. Lakay, Sister L, makikita rin ang kumakalat na video online na magka-holding hands ang dalawa. Oo nga, kita ko rito. Sweet naman. Natapos ang Miss Universe 2023 journey ni Michelle sa top 10, habang first runner-up naman si Antonia. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sweet naman ni Daddy Michelle. Saan yung babae si Tay? Parang gusto ko malaglag sa upuan. Ayun, Mommy and Daddy lakay ang tawagan. Smack ba yun? Napaka-cute naman. Ay, naayos nila kayong hair. Hindi, kanina before that, bago ikaw talaga lakay ko ano. Wala akong nakita. Ikaw talaga kung ano nakikita mo. Tulis na yung Michelle. Hey, Mommy. Sagot naman, hi, Daddy. Bet ko yan. Sinawa naman lakay mga hawak. Baka masyado tayong malisyoso. Baka naman friend lang yung dalawa. Kayo talaga. Ito talaga si Aliyah masyado na. At yan pa mahabigan ng alam kayo ni Melanie Marquez ito. At yan ang kabuuan nating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Minus Miss Taya Pecho Corpus, Sister El po, Elaine Apit. Susunod na balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Merry Christmas. Happy New Year. Sabi ni Michelle, give love. Love, 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 love. Bye-bye.